Ako si Padre Antonio Carlos, isang pari na naglingkod sa loob ng mahigit 20 taon sa iba't ibang parokya sa loob ng ating malawak at minsang nakakalimutang bansa. Marami na akong nasaksihan, paghihirap, kagalakan, pagkawasak, panunumbalik. Ngunit wala ni isa sa mga karanasang iyon ang nakapaghanda sa akin para sa panawagang ito. Noong araw na yon, natanggap ko ang tawag mula sa obispo habang ako'y naglalakad sa hardin ng lumang kumbento. Tahimik ang paligid, tanging ang huni ng mga ibon ang naririnig ko sa pagitan ng aking mga pagninilay. Padre Antonio, wika ng obispo sa kabilang linya, may isang parokya sa timog. Malayo. Malayo sa lahat. Hindi ko na iisa-isahin ang sitwasyon, pero kailangan nila ng pari, at hindi kung sino-sino lang. Kailangan nila ng isang pari na may tibay ng loob. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Hindi ko siya sinagot agad. Tumitig ako sa langit, sa bughaw na langit na may mapuputing ulap na tila tahimik na nagbabantay sa bawat salita. May bigla akong naramdamang lamig sa hangin, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa panloob na kabiguan na matagal ko nang iniingatan. Ang tanong ko sa sarili, sapat pa ba ako? Isang araw makalipas ang tawag na yon, nagsimula akong managinip. Sa unang panaginip, ako'y nasa loob ng isang mahabang pasilyo, madilim, malamig. Sa dulo nito may isang babae. Nakasuot siya ng balabal na bughaw na kumikislap sa mahina, ngunit ginto ang liwanag. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit ramdam ko ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Nagising akong may luha sa mata. Isinulat ko sa journal ang panaginip at itinabi ito, naisip kong baka bunga lang ito ng pagod. Ngunit pagkalipas ng ilang gabi, nagbalik ang panaginip. Sa ikalawang pagkakataon, hawak ng babae ang mga pira-pirasong bagay sa sahig. Basag. Parang mula sa isang rebulto. Ngunit sa kanyang paghawak, unti-unting lumiwanag ang mga ito. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magdasal ng mas taimtim. Nagsimula akong magtanong, ano ba ang nais ipahiwatig ng panaginip na ito? Isang Huwebes, habang nagmimisa, may lumapit sa akin na matandang babae. Hindi ko siya kilala, at hindi ko siya nakitang pumasok ng simbahan noon. Matapos ang misa, inilapit niya ang kanyang mga kamay sa akin, magaspang ngunit may lakas. Tinitigan niya ako at mahinahong sinabi, Ama, pupunta ka sa isang lugar kung saan susubukin ang iyong pananampalataya. Huwag kang matakot. Naroon ang ina. Siya'y palaging naroon. Paglingon ko para magtanong, wala na siya. Parang natunaw siya sa dami ng mga taong palabas ng simbahan. Hindi ko na muling nakita ang matandang iyon. Ngunit ang kanyang mga salita ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isip. Ilang araw lamang ang lumipas, nagpadala na ng opisyal na liham ang obispo. Ang parokya na tinutukoy niya ay nasa isang maliit at liblib na bayan na tinatawag na Kaskata. Hindi ko maipaliwanag, ngunit habang binabasa ko ang pangalan ng lugar, may kumislot sa loob ko. Parang may koneksyon. Parang narinig ko na ito, ngunit hindi ko maalala kung saan. Ipinagpatuloy ko ang mga paghahanda. Ilang libro, ang rosaryong bigay ng aking ina sa araw ng aking ordinasyon, at mga kasuotan sa liturhiya ang isinama ko. Gabi bago ako umalis, muli akong napanaginipan ng babae. Ngunit ngayon, mas malinaw. Nakatayo siya sa harap ng isang altar. Ang paligid ay punang ginintuang liwanag, parang sumisikat ang araw mula sa mismong loob ng simbahan. Hindi pa rin kita ang kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, iniunat niya ang kanyang mga kamay sa akin. Parang inaanyayahan ako. Kinabukasan ng madaling araw, sumakay ako sa isang lumang sasakyan papuntang Kaskata. Ang driver, isang lalaking tahimik na si Diyos, ay may hitsura ng isang taong marami nang nasaksihan sa buhay. Tahimik ang biyahe hanggang sa makarating kami sa isang matarik na bahagi ng daan. Sa rearview mirror, tiningnan niya ako at walang pasakalye, sinabi, Pere, kakailanganin mo ng panalangin kung saan ka pupunta. Pero huwag kang mag-alala, mabubuti ang mga tao roon. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinitigan ko ang bintana at sinubukang intindihin ang lalim ng kanyang mga salita. Lumipas ang ilang oras. Ang mga daan ay papaliit ng papaliit, ang mga kabahayan ay pailan-ilan na lamang. Ang paligid ay parang unti-unting lumalayo sa mundo. Sa dapit hapon, dumating kami sa Kaskata. Ang simbahan ay nakatayo sa gitna ng maliit na bayan. Lumang-luma na ito, ngunit may dignidad. Ang harapan ay may retablo na niluma ng panahon,
at sa isang side niche ay naroon ang imahen ng isang babae, may balabal na asul. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ang babaeng sa aking panaginip. Ang mukha niya. Ang balabal. Ang liwanag sa paligid. Parang sinuntok ang dibdib ko sa lakas ng damdaming biglang sumabog. Lumapit si Donna Carmen, isang babaeng may mahigpit ngunit mapagmahal na titig, at niyakap ako. May luha sa kanyang mga mata habang binubulong, "Salamat at dumating ka, Ama. Matagal ka naming hinihintay." Wala akong maisagot. Napayuko na lamang ako at mahigpit na niyakap ang rosaryong hawak ko. Gabi na noong makalipat ako sa rectory. Sa unang pagkakataon, mag-isa ako sa maliit na silid na may amoy ng kahoy at lumang aklat. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi ako makatulog. Muli akong bumangon at tahimik na pumunta sa simbahan. Madilim ang loob maliban sa ilang kandilang nakasindi sa banal na sakramento. Doon ko muling tiningnan ng mas malapitan ang imahen. Ang mukha nito ay mapayapa. Ang mga mata ay tila nakatingin hindi lang sa akin, kundi sa pinakaloob ng aking puso. Lumuhod ako at nagdasal. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang tinig ang narinig ko. Hindi sa tainga, kundi sa loob. "Maging matatag ka. Ako'y narito." At doon, sa unang gabi ko sa Cascata, habang nakaluhod sa harap ng imahen ng Birheng Maria, nagsimula ang lahat. Ang unang umaga ko sa Cascata ay bumungad sa akin nang may katahimikan na hindi pangkaraniwan. Walang tilaok ng manok. Walang aso. Wala kahit isang ibon sa langit. Para bang ang buong kalikasan ay huminto sa paghinga at ako lamang ang natitirang gumagalaw. Bumaba ako mula sa rectory at sinalubong ako ni Donna Carmen sa pasyo ng simbahan. Nakasuot siya ng simpleng blusa at mahabang palda, may dalang maliit na basket na may tinapay at prutas. "Para sa almusal mo, Padre," anya, sabay abot ng ngiti na may halong pag-aalala. Alam kong hindi sapat, pero dito ay laging may sapat para sa isang taong pinadala ng Diyos. Umupo kami sa isang lumang bangko sa ilalim ng punong mangga. Tinanong ko siya tungkol sa simbahan, sa komunidad. "Maliit lang kami, Ama. Pero lahat ng tao rito ay may puso para sa pananampalataya. Problema lang, parang matagal nang hindi kami pinakikinggan ng langit," mahina niyang sabi. Tiningnan ko siya, pilit hinahanap ang dahilan sa likod ng kanyang mga mata. Bago pa ako makapagsalita, idinugtong niya, "Pero nung nalaman naming ikaw ang darating may nagbago." Hindi ko maipaliwanag, pero parang may umihip na bagong hangin. Pumasok kami sa simbahan. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa mga lumang bintana, bumalot sa loob ng ginintuang sinag na nagpapatingkad sa alikabok na lumulutang sa hangin. Tumigil ako sa harap ng imahen ng Birheng Maria. Siya ang nakita ko sa panaginip. Hindi ko pa rin masabi kung paano ko alam, pero alam ko. Ang balabal na bughaw. Ang mga matang puno ng habag. Ang kaayusan ng kanyang mga kamay, tila laging nakahanda sa pagyakap. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, naroon ang presensya ng isang reyna. Tahimik, mapayapa, makapangyarihan. Matagal na siyang kasama ng komunidad na ito, sabi ni Donna Carmen habang lumalapit sa akin. Ayon sa matatanda, dinala raw siya dito ng isang pari mahigit 60 taon na ang nakalilipas. Simula noon, siya ang naging ina namin. Dito kami lumuluhod. Dito kami umiiyak. Dito kami umaasa. Sa sumunod na mga araw, nagsimula akong makipagkilala sa mga taga-Cascata. Karamihan sa kanila ay simpleng magsasaka, tindera, karpintero. Mga taong kayang magsakripisyo ng tahimik para sa iba. Pero sa likod ng kanilang mga ngiti, may lungkot akong nararamdaman. Isang hapon, habang nakaupo ako sa gilid ng simbahan, may lumapit na batang lalaki. Sa tantya ko, 5 taong gulang siya. May hawak siyang laruan na kahoy, gawa sa piraso ng tabla at pako. "Pare," bulong niya habang hawak ang laylayan ng aking sutana, "kilala mo ba yung babaeng nakaasul?" Napatigil ako. "Anong sabi mo, iho?" "Yung babae. Yung babaeng nakaasul." Sabi niya sa akin, "Bantayan ka raw namin. Mabait daw siya, pero gusto niya siguraduhin na handa ka." "Paano mo siya nakilala?" Tinuro niya ang imahen ng Birheng Maria sa loob ng simbahan. "Yun siya, pero mas totoo sa panaginip." Hindi ko na siya tinanong pa. Yumuko na lamang ako at nagdasal. Hindi ito maaaring pagkakatuwaan lamang ng isang bata. Pagkatapos ng misa kinagabihan, lumapit sa akin si Teresa, isang ginang na halos araw-araw ay naroon sa simbahan.
Padre, anya, hindi ko alam kung ako'y nasisiraan ng bait, pero habang nagrorosaryo ako kanina, parang may liwanag na lumutang mula sa altar. Hindi apoy. Hindi ilaw. Para bang liwanag mula sa loob. Sumunod na araw, si Sir Benedito naman ang lumapit sa akin. Isa siyang retiradong guro, mahigit 80 taong gulang. Mabagal ang kilos, palaging may tungkod. Ako ay may panaginip kagabi, sambit niya. Nasa simbahan ako, puno ng mga tao. Pero tahimik. Walang nagsasalita. Lahat ay umiiyak. Hindi sa takot. Sa saya. Nandoon ang isang babae, Padre. May balabal. Asul. Siya ang dahilan kung bakit tahimik ang lahat. Parang dumampi ang langit sa lupa. Kinilabutan ako. 3 tao. Iba't ibang araw. Iba't ibang edad. Lahat may kinalaman sa babaeng nakaasul. Lahat nagsalita nang hindi nila nalalaman ang sinabi ng isa't isa. Sa mga panahong iyon, nagsimula akong muling magkaroon ng panaginip. Ngayon ay mas madalas. Mas malinaw. Sa bawat panaginip, mas lumalapit ang babae. Sa huli kong panaginip, inilapat niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Naramdaman ko ang init. Parang yakap na hindi nangangailangan ng salita. Isang gabi, habang ako'y nagdarasal sa loob ng simbahan, may biglang kaluskos sa labas. Lumabas ako at nakita ang mga manok ni Donna Carmen, lahat ay nagsiksikan sa isang sulok ng kulungan. Hindi gumagalaw. Tila may takot sa kanilang mga mata. Maging si Bento, ang aso ng parokya, ay hindi karaniwang tahimik. Sa halip na maglaro sa pasyo, siya ay nakaupo sa harap ng simbahan, nakatingin sa pinto, hindi umiimik, parang nagbabantay. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang simbahan mula sa bintana ng rectory, tinanong ko ang sarili, ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ko na kailangang itanong sa langit dahil sa puso ko, alam kong may paparating. Sa misa kinabukasan, may kakaibang dami ng tao. Marami ang nakatayo. May mga batang umupo sa sahig, malapit sa altar. May mga matatandang hindi na lumalabas ng bahay na ngayon ay naroon, nakaluhod, lumuluha. Pagkatapos ng misa, nagdesisyon akong mag-organisa ng isang espesyal na novena para sa Birheng Maria. Tinawag ko ang mga leader ng komunidad at ipinaliwanag ko, hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman ko na tinatawag tayo ng ating ina. Hindi natin alam ang dahilan, pero alam natin na kailangang tumugon. Walang tumutol. Lahat ay pumayad. Kinagabihan pa lamang ay nagsimula na kami. Bawat gabi, mas dumarami ang dumarating. May mga nagdadala ng kandila, ng bulaklak, ng liham. May mga nagkukumpisal sa akin pagkatapos ng misa. May mga lalaking halos hindi ko nakita sa simbahan noon na ngayon nagrorosaryo. Sa gitna ng katahimikan ng mga gabing iyon, sa gitna ng pagdarasal, may isang pakiramdam na nagbabadya. Para bang may humahawak sa ating mga puso. Parang andyan na siya. Hindi pa nagpapakita, pero naroroon na. Isang hating gabi, habang ako'y nag-iisa sa simbahan, naramdaman kong may dumaan sa aking likuran, isang malamig na simoy ng hangin na walang pinanggalingan. Nang lingunin ko, walang tao. Ngunit sa kandilang nakasindi sa harap ng altar, gumalaw ang apoy, parang sumayaw. At sa sandaling iyon, napaluhod ako. Hindi sa takot. Hindi sa kaba. Kundi sa pagkakilalang ako ay nasa harapan ng isang bagay na higit pa sa akin. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Sa kaskata, ito ay naging hudyat. Isang bulong ng langit. Isang paanyaya ng Birheng Maria. At alam naming lahat, darating na siya. Lumipas ang mga araw sa kaskata na tila bumubulong ang paligid ng mga bagay na ayaw nitong sabihin ng hayagan. Sa likod ng mga ngiti ng mga tao ay naroroon ang mabigat na katahimikan. Isang uri ng takot na hindi tinutukoy ng salita, ngunit nararamdaman sa paraan ng paglakad, sa pag-iwas ng tingin, sa pagkakagat ng labi kapag may nababanggit na pangalan. Minsan, habang nagmimisa, napansin kong may 2 lalaki sa likod ng simbahan. Hindi sila pamilyar at hindi sila nagdasal. Hindi rin sila lumapit sa komunyon. Tinitigan lamang nila ang paligid, sa kasabay na lumabas bago matapos ang serbisyo. Pagkatapos ng misa, nilapitan ako ni Donna Carmen. Ama, bulong niya, hindi ko sila kilala. At hindi ko alam kung bakit, pero kinilabutan ako sa presensya nila. Minsan naman, sa isang gabing walang buwan, may marahang katok sa pinto ng rectory. Pagbukas ko, isang babae ang naroon, yakap-yakap ang kanyang anak na babae.
Padre, nanginginig ang kanyang tinig, pakiusap. Basbasan mo po ang anak ko. May mga lalaking dumaan sa bahay namin kagabi. Wala silang ginawa pero iba ang pakiramdam ko. Parang minarkahan kami. Pinagdasal ko sila sa mismong pintuan. Habang nakaluhod ang ina, pilit niyang tinatakpan ang takot sa kanyang mata. Hindi ko na siya tinanong pa. Sa mga pagbisita ko sa mga bahay, unti-unti kong nakita ang tunay na kalagayan ng kaskata. May mga tahanang walang ama. Mga batang hindi nag-aaral. Mga matandang hindi na lumalabas. May gutom hindi lamang sa tiyan, kundi sa pag-asa. Padre, wika ni Siu Benedito, habang sabay naming inaayos ang mga bangko sa loob ng simbahan, ang lugar na ito ay parang banga na may bitak. Konting gulong lang, mababasag na. Huminto siya at tumingin sa akin, seryoso ang mata. Pero minsan, Ama, ang bitak ang pinagdaraanan ng liwanag. Napatingin ako sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga sugat ng lupa ay hindi laging wakas. Minsan, sila ang simula. At pakiramdam ko, malapit na ang pagbabagong iyon. Si Mariana, isang dalagang masigasig na tumutulong sa simbahan, ay mas naging tahimik nitong mga araw na ito. Lagi siyang nauuna sa paglilinis, palaging huli sa umuwi. Isang araw, habang nililinis niya ang altar, nakita ko siyang biglang napaupo sa sahig, putlang-putla. Lumapit ako agad. Mariana, ayos ka lang ba? Tumango siya, pero nanginginig ang kanyang labi. Ama, akala ko panaginip pero gising ako. Nakita ko ang simbahan na punang liwanag. Hindi apoy, hindi araw. Para bang nagliliwanag ang mismong hangin. Lahat ng tao ay nakaluhod, umiiyak pero masaya. At sa gitna ng altar, naroroon siya. Nakatingin sa akin. Sino? Nagpikit siya, niluha ang sagot, siya, Padre. Ang Birheng Maria. Tinitigan ko siya, at sa kabila ng kanyang takot, nakita ko ang ningning sa kanyang mata. Isang ningning na hindi maaring pekin. Hindi ko na siya tinanong pa. Alam kong totoo sa kanya ang nakita niya. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa harap ng altar, iniisip ang lahat ng mga pangyayaring sunod-sunod, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ako banal. Hindi ako bayani. Isa lamang akong pari na sinusubukang gawin ang tama. Ngunit sa gabing iyon, itinuro ng katahimikan ang susunod kong hakbang. Sa sumunod na misa, pagkatapos ng homilya, humarap ako sa bayan at buong lakas na sinabi, magsisimula tayo ng isang nobena. Isang panawagan sa ating mahal na ina. Hindi natin siya hinihiling na gawin ang imposible, kundi lumakad kasama natin sa panahong ito ng kadiliman. Walang umimik. Ngunit sa mga mata ng mga tao, nakita ko ang pag-o ng kanilang mga puso. Magsisimula kami kinabukasan. Habang pinipreserba namin ang katahimikan ng gabi, naroon ang bagong tensyon sa hangin. Hindi tulad ng takot. Mas matalim. Parang pag-asa na nasaktan at ngayon ay natututo ulit magtiwala. Ang unang gabi ng novena ay malamig. Ang simbahan ay pinuno ng mga kandilang sinindihan ng mga parokyano. Walang ilaw, walang mikropono, walang musika. Tanging ang kolektibong paghinga at ang rosaryo ang naririnig. Mahal na Birhen, bulong ko sa unang dasal, kung tunay kang narito, ipakita mo sa amin kung paano kami mananatiling buo sa gitna ng pagguho. Sa ikalawang gabi, dumoble ang bilang ng mga dumalo. Sa ikatlong gabi, may mga taong mula sa ibang baryo na nagsimulang dumating. Sa ikaapat, may batang lalaking may kapansanan na pinilit dalhin ng kanyang mga magulang, naniniwalang may pag-asa kung siya'y madadala sa simbahan. Sa ikalimang gabi, si Diyos, ang tahimik kong driver, ay dumating na may dalang isang kahon ng rosaryo na ipamimigay sa mga bata. Sa ika-6, may mga matatandang nagsimulang umiyak ng walang dahilan habang nagdadasal, para bang may biglang nabunot na tinik sa kanilang dibdib. Sa ika-7, si Teresa, na hindi pa muling nagsalita tungkol sa kanyang nakitang liwanag, ay sumigaw sa gitna ng katahimikan, narito siya. Sa huling gabi, ang simbahan ay puno hanggang sa labas. May mga nag-aalay ng bulaklak sa paanan ng imahen. Ang ilan ay tahimik na nagkukumpisal. Ang iba ay naglalakad paluhod sa gitna ng pasilyo, hawak-hawak ang larawan ng mahal sa buhay. Pagkatapos ng rosaryo, walang nagsalita. Walang pumalakpak. Ngunit walang umalis agad. Tahimik ang lahat. Tahimik pero hindi walang laman. Ang katahimikan ay parang isang saplat na bumalot sa amin. Sa katahimikang iyon ay may isang matinding sigaw na hindi kailanman lumabas sa bibig. Sigaw ng puso.
Sigaw ng pag-asang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. At habang naglilinis ako ng altar pagkaraan ng huling gabi, may narinig akong marahang tinig sa loob ko. Padre, maghanda ka. Lumingon ako. Walang tao. Tumingin ako sa imahen ng Birheng Maria. At kahit hindi gumalaw ang kanyang mga labi, alam kong siya ang nagsalita. Ang sugat ng lupa ay hindi pa rin naghihilom. Ngunit may liwanag na unti-unting tumatagos mula sa mga bitak. At kami, ang mga anak ng bayang ito, ay natutong tumingin hindi sa sugat, kundi sa liwanag na sinimulang pagliwanagin ng ating ina. Linggo ng umaga. Mula pa lang sa pagsikat ng araw, may kakaibang damdamin na akong nararamdaman. Hindi takot. Hindi kaba. Ngunit may bigat sa hangin. Para bang ang liwanag ng araw ay dumaan sa salamin na may lamat, at sa bawat sinag ay may bitbit na mensaheng hindi ko mabasa. Nakatayo ako sa gilid ng altar, pinagmamasdan ang mga taong pumapasok isa-isa sa simbahan. Mas marami ang dumating kaysa karaniwan. May mga bagong mukha, ilang dayo, at may ilang pamilyar ngunit matagal ko nang hindi nakita. Sa bandang likuran, napansin ko ang isang grupo ng mga kalalakihang tahimik ngunit alerto ang kilos. Hindi sila karaniwang deboto. Hindi sila nagrosaryo. Ang kanilang mga mata ay hindi sa langit nakatingin, kundi sa paligid, mapagbantay, parang may hinahanap. Nilapitan ako ni Donna Carmen bago magsimula ang misa. Padre, mahinang sabi niya habang hawak ang aking braso, hindi ko alam kung bakit, pero may masamang kutob ako ngayon. Pinisil ko ang kanyang kamay. Panatilihin natin ang ating pananampalataya. Hindi tayo nag-iisa. Nagsimula ang misa. Habang binibigkas ko ang mga panalangin sa harap ng dambana, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ng mga taong naroon. Lahat ay parang naghihintay ng isang bagay. Hindi milagro. Hindi hiwaga. Parang isang pagputok. Isang simula. O isang wakas. Sa kalagitnaan ng homilya, may biglang pagkilos sa bandang likuran ng simbahan. Isang batang babae ang tumakbo sa gitna ng pasilyo, umiiyak. Kasunod niya ang isang lalaking sumigaw sa isang matapang na tinig, hindi ito ang sagot. Tumayo ang ilang lalaki, nagsimulang magsalita ng malakas. May tensyon sa hangin. Ang mga tao ay tumahimik, lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nilapitan ko ang mikropono, pilit na kalmadong tinig ang ginamit ko. Mga kapatid, tayo'y nasa tahanan ng Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan, dito natin ito isinusuko. Hindi natin kailangang sirain ang kapayapaan para marinig. Ngunit tila huli na. Sa gitna ng pag-aalangan at pagbubulungan, may kumilos. Walang malinaw na pagkilos ng karahasan, walang tahasang pambabastos. Pero sa isang hindi inaasahang pagdagsa ng tao, may tumama sa gilid ng pedestal kung saan naroon ang matandang imahen ng Birheng Maria. Parang huminto ang oras. Sa isang iglap ang imahe ay natumba. Ang tunog ng pagkabasag ay parang kulog sa katahimikan ng simbahan. Isa. Dalawa. Maraming piraso. Mula sa balikat, hanggang sa mukha, hanggang sa maliit na korona. Lahat, durog. Lahat, wasak. Walang sumigaw. Walang umiyak agad. Sa ilang segundo matapos ang pangyayari, ang katahimikan ay naging mas malakas kaysa alinmang ingay. Isang katahimikan na parang ninakawan ng hininga ang lahat ng naroon. Tumingin ako sa altar. Hindi ako makagalaw. Ang imaheng iyon na nakatayo roon ng higit 60 taon. Nilapitan ng libu-libong panalangin. Dinapuan ng libu-libong luha. Ngayon ay tila alikabok sa sahig. Walang salita ang lumabas sa aking bibig. Tahimik akong lumapit. Lumuhod ako sa harap ng mga pira-pirasong bahagi. Marahan kong pinulot ang bawat basag na bahagi ng mukha. Ang mga daliri. Ang laylayan ng balabal. Ang korona. Ang mga kamay. Ibinulsa ko ang aking luha, ngunit hindi ko na kayang pigilan ang panginginig ng aking katawan. May lumapit sa akin. Si Mariana. Lumuhod siya sa tabi ko, tahimik ding umiiyak. Sumunod si Sir Benedito, at isa-isa, ang buong simbahan ay lumuhod. Ang iba'y humahagulgol, ang iba na may parang batong walang imik. Nakita ko si Donna Carmen, nakaupo sa upuan sa gilid, takip ang mukha ng kanyang palad, nanginginig ang balikat sa bawat hikbi. Maging ang ilang kalalakihang kasangkot sa gulo, parang natauhan. Nakatingin lang sila sa nangyari, hindi makapagsalita.
May isa sa kanila na lumapit, tuliro, at pilit na binubuo ang basag na bahagi sa kanyang kamay, parang umaasa na kung sapat ang kanyang pagsisikap, babalik ito sa dati. Pero hindi na ito mababalik. Sa mga sumunod na minuto, wala akong ginawa kundi ilagay ang mga piraso sa isang tela. Isa-isa. Para akong nagluluksa sa isang yumao. At sa isang paraan, totoo iyon. Parang isang mahal na kaibigan ang nawala. Isang ina. Hindi nagpatuloy ang misa. Lahat ay nanatili. Hindi upang tapusin ang seremonya, kundi upang iproseso ang nangyari. Ilang tao ang lumabas, tulalang lumakad palayo. Ang iba namay nanatili. May mga umupo sa bangko at nagsimulang manalangin sa sarili nilang paraan. Ang mga bata ay yumakap sa kanilang mga magulang. Ang mga matanda ay nagkulong sa kanilang mga dasal. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Inilagay ko ang mga piraso sa mesa ng sakristi. Tinabihan ko ito ng isang kandila na hindi ko pinatay. Tahimik lang akong nakaupo roon. Nagdasal. Nag-isip. Tumingin sa kisem. At muling nagdasal. Dumapo sa akin ang isang damdamin na halos hindi ko maunawaan. Hindi ito galit. Hindi ito takot. Hindi ito pagkatalo. Sa kabila ng lahat ng pagkawasak, ng pag-iyak, ng tila pagkatalo ng araw na yon, may isang kakaibang apoy na nagsimula sa loob ng aking puso. Isang boses na pabulong. Hindi ko marinig ng buo, ngunit malinaw ang diwa. Hindi ito ang katapusan. At sa gitna ng kadiliman, sa tabi ng mga durog na piraso ng imaheng minsang minahal ng buong komunidad, naramdaman ko, hindi natapos ang kwento sa pagkabasag. May paparating. Mas malaki. Mas banal. Mas malalim. Hindi ko pa alam kung kailan. Hindi ko pa alam kung paano. Ngunit sa gabi ng pagkabasag, doon ko unang naramdaman ang hininga ng himala. Bago pa man dumilat ang araw, nagising na ang buong kaskata. Hindi dahil sa ingay. Hindi dahil sa anunsyo. Kundi sa tawag. Isang di maipaliwanag na tawag na bumangon sa puso ng bawat isa sa gitna ng kadiliman ng madaling araw. Ang mga paang dating mabigat ay gumaan. Ang mga pusong puno ng pagod ay tila ginising ng kakaibang lakas. Isa-isa, ang mga ilaw ng bahay ay nagsimulang magbukas. Ang mga pamilya ay lumabas sa kanilang mga tahanan, hindi magkausap, ngunit isa ang direksyon, ang simbahan. Ako mismo ay napabangon mula sa pagkakaupo sa sagradong mesa ng sakristi. Ang mga piraso ng imahen ay naroon pa rin sa tela, tila walang buhay. Ngunit ang kandila na iniwan kong nakasindi buong gabi ay parang mas maliwanag kaysa kanina. Dumiretso ako sa altar. Hindi ko pa suot ang aking kasulya, ni wala pa akong inihaing dasal, ngunit ramdam kong ito na ang sandali. Dumating si Donna Carmen, hawak-hawak ang krusipisyo sa dibdib. Si Mariana, kasunod niya, may dalang mga bulaklak na tila kusang pinulot sa hardin kahit hindi pa tirik ang araw. Si Diyos, ang tahimik kong driver, ay may dalang speaker at iniayos ito sa gilid na parang alam na niya ang gagawin kahit walang nagsabi. Unti-unting napuno ang simbahan. Walang musika. Walang mikropono. Walang anunsyo. Ngunit ang katahimikan ay hindi walang laman, ito ay puno ng paghinga, pag-asam, at panalangin. Nagsimula ang panalangin ng rosaryo. Lahat ay tahimik. Walang umiiyak. Walang nag-uusap. Tanging tinig ng paminsang dasal ang umaalingaw-ngaw. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa ikatlong misteryo, habang binibigkas ang Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, may nangyaring kakaiba. Ang liwanag ng mga kandila ay tila nabalot ng mas malambot, mas mainit na liwanag. Hindi ito galing sa labas. Hindi ito galing sa kisem. Ito'y lumalabas mula mismo sa altar. Una, isang mahina at mapusyaw na liwanag na parang usok ng insenso. Ngunit sa bawat hakbang ng panalangin, ito'y lumalakas. Ang liwanag ay naging ginto, ngunit hindi nakasisilaw. Parang sinag ng araw sa gitna ng tubig. Parang init ng yakap ng ina. Ang mga tao'y napahinto. May ilan na napaluha, may iba na napaluhod, at may ilang hindi na makatingin, natatakot ngunit umaasa. Ako? Hindi ako gumalaw. Hindi ako nakapagsalita. Tanging ang puso ko ang lumalaban sa loob ng aking dibdib, parang sasabog. At doon, sa gitna ng altar, sa ibabaw ng mesa kung saan dumadapo ang tinapay at alak ng sakramento, doon siya lumitaw. Ang Birheng Maria.
Hindi bilang isang estatwa. Hindi isang panaginip. Hindi rin imahe sa salamin o aninong likha ng kandila. Siya mismo. Nakatayo. Nakasuot ng balabal na asul, nagniningning ngunit hindi makintab. Ang kanyang mukha ay maliwanag ngunit malinaw, puno ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata, itim at malalim, nakatingin sa bawat isa sa amin ng sabay-sabay, para bang kilala niya ang aming mga kwento. Ang kanyang mga kamay ay bukas, nakalahad. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang katahimikan ay naging mas makahulugan kaysa anumang sermon. Walang nagsabing milagro. Walang sumigaw. Ngunit lahat ay lumuhod. Sa katahimikang iyon, nagsimula ang hindi inaasahan. Isang matandang babae, na halos hindi na makalakad, ay napansin ng lahat na unti-unting itinataas ang kanyang likod. Si Teresa yon, na palaging dala ang kanyang baston. Ngayon, iniangat niya ito, at walang salita, iniabot sa isang bata. Hindi na niya ito kailangan. Isang lalaking kilala sa komunidad na dating sangkot sa mga iligal na gawain, ay humagulgol. Tumakbo siya sa harapan at humarap sa altar, padapang nagdasal. Ang mga anak niyang kasama niya ay niyakap siya, sabay-sabay silang lumuhod. Mula sa mga gilid ng simbahan, may ilang kalalakihang pamilyar sa akin, ang mga dayuhang unang nagdala ng takot sa komunidad. Ngayon, sila'y tila mga batang nawalan ng daan. Isa-isa silang lumapit, hindi para magsalita, kundi para humingi ng tawad. Isang lalaki ang yumuko at hinagkan ang sahig sa harap ng altar. Sa likuran ko, narinig ko si Siu Benedito. Umiiyak siya. Tahimik, ngunit tagos. Isinandal niya ang ulo sa bangko at paulit-ulit na sinasambit, "Salamat. Salamat. Salamat." Ako naman, hindi ko alam kung anong dasal ang kailangang banggitin. Hindi ko alam kung kailangan pa akong magsalita. Kaya't pinikit ko na lang ang mga mata at hinayaang maramdaman ang presensya niya. Pagdilat ko, ang Birheng Maria ay nakatingin sa akin. Walang galit. Walang hiling. Tanging isang ngiti, payapa, maliit, ngunit sapat para tanggalin ang lahat ng takot sa mundo. At sa sandaling iyon, alam kong totoo ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang Diyos ay hindi tahimik. Ang Ina ay hindi nawawala. Ang mga milagro ay hindi katang-isip. Habang lumilipas ang minuto, ang liwanag ay hindi na lamang galing sa altar. Ang buong simbahan ay tila sinisindihan mula sa loob. Ang mga dingding, ang bubong, ang mga bangko, lahat ay parang bahagyang sinasalubong ng liwanag mula sa langit. At unti-unting, gaya ng isang ina na marahang lumalayo para hayaang tumayo ang kanyang anak, ang Birheng Maria ay nagsimulang maglaho. Hindi biglaan. Hindi rin misteryoso. Parang umuwing liwanag sa sarili nitong tahanan. Pagkaalis niya, walang nagsalita. Ang mga tao ay hindi agad tumayo. Ang simbahan ay nanatiling puno, ngunit ang bawat isa ay parang nasa sariling pakikipag-usap sa Diyos. Maraming oras ang lumipas bago nagsimulang umalis ang mga tao. Tahimik. Magaan ang hakbang. Para bang muling isinilang. Ako, nanatili sa altar. Umupo ako sa harap ng mga piraso ng lumang imahe na nasa gilid pa rin ng mesa. Hindi ko sila itinapon. Hindi ko sila binitawan. Kinuha ko ang isang bahagi ng mukha. Pinunasan ko ng panyo. At sa ilalim ng liwanag ng bagong umaga, na dinala ng presensya ng ating ina, nakita ko ang kagandahan ng basag na anyo. Hindi bilang isang bagay na nawasak, kundi bilang isang paalala. Ang biyaya ay hindi nakasalalay sa kabuuan ng ating anyo. Minsan, sa pagkabasag tayo mas binibisita ng langit. Ang balita ay parang apoy na hinipan ng hangin, isang sulyap ng langit sa altar ng isang maliit na simbahan sa Kaskata, isang baryo na hindi halos kilala sa mapa, ay biglang naging sentro ng pananampalataya, duda, at usisero. Isang araw matapos ang pagpapakita ng Birheng Maria, dumagsa ang mga tao. May mga naglakad ng ilang oras mula sa karatig na bayan. May mga nagbiyahe mula sa kabisera, mula sa mga lungsod, dala ang mga pasyente, larawan, rosaryo, at mga panalangin na binubulong habang lumalakad. May mga madre, seminarista, may ilang politiko at may dalang kamera, at syempre, may mga mamamahayag. Walang pinost sa social media. Wala ring opisyal na anunsyo. Ngunit kung tunay ang isang bagay, kusa itong nakakahanap ng daan. Ako'y nakatayo sa harap ng simbahan, pinapanood ang mga taong nagsisidatingan. Lahat may dalang tanong. Lahat may dalang pananabik.
Hindi ko alam kung anong uunahin, ang ayusin ang pila ng mga nais magkumpisal, o sagutin ang mga nagtatanong kung saan eksaktong lumitaw ang birhen. Sa loob ng simbahan, inilagay namin ang isang simpleng bulaklaking tela sa altar. Sa gitna nito, naroon ang mga piraso ng basag na imahe, malinis, maayos na nakalatag, parang mga alaalang hindi kailanman mabubura. Sa tabi nito ay isang malaking kandilang sinisindihan gabi-gabi. Walang sinuman ang nagtangkang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso. Hindi na kailangang buuin muli, sabi ni Donna Carmen habang nakatingin sa mga ito. Ang basag na anyo ang nagpapaalala na kahit wasak, kayang dumaloy ang liwanag. Nang araw na yon, dumating si Raul Mendez, isang kilalang mamamahayag mula sa São Paulo. May dalang cameraman, sound engineer, at listahan ng mga tanong. Matangkad, may matalim na mata, at tinig na parang palaging naghahanap ng butas. Laking lungsod. Kilala sa pagbubunyag ng mga peking milagro at paglalantad ng panlilinlang. Lumapit siya sa akin habang nagpapapicture ang ilang deboto sa harap ng simbahan. Padre Antonio, anya, abot ang kamay, salamat sa pagtanggap. Hindi ko habol ang pananampalataya. Habol ko lang ang katotohanan. Kung bukas ang puso mo, sagot ko, baka pareho mong makuha. Sinimulan niyang mag-interview. Sinundan ang mga deboto. Kinausap si Donna Carmen. Tinawanan ng marahan ang mga kwento ni Mariana. Ano nang basihan niyong milagro ito? Tanong niya habang tinitingnan ang altar. Wala bang pwedeng scientific explanation? Ang puso, sagot ni Siu Benedito na tahimik na nakaupo sa gilid. Kapag humawak ang langit sa puso mo, hindi mo kailangan ng formula. Napalingon si Raul. At paano mo nasabing langit ang humawak? Tumayo si Benedito. Mabagal. Diretso ang tingin. Dahil 40 taon akong hindi lumapit sa kumpisalan. At ngayon, hindi ko kayang umalis ng simbahan. Hindi agad nakaimik si Raul. Tinapik niya ang balikat ng matanda at umalis na parang biglang nagbago ang ihip ng kanyang isip. Lumipas ang mga araw at ang simbahan ay naging sentro ng dalaw. Hindi na lang ito lugar ng dasal, naging kanlungan ng sugatang loob. Ang mga dating bihirang magsimba, ngayoy araw-araw na naroon. Si Teresa, na noon ay hirap lumakad, ay isa na sa pinakamasigasig na volunteer. Si Diyos ay nagsimulang maghatid ng pagkain sa mga dumadaing ng gutom. Si Mariana ay nagturo sa mga bata ng pagdarasal at pagkanta. Hindi ito himalang tulad ng sa mga pelikula. Walang lumilipad na anghel. Walang tinig mula sa langit. Ngunit ang pagbabago ay naroon, hindi palaging nakikita, pero ramdam. May lalaking dating sangkot sa ilegal na negosyo na ngayoy nagbubungkal ng lupa para sa hardin ng simbahan. May matandang babae na dati laging nakasimangot, ngayoy nagkukusa ng ngumiti sa mga batang hindi niya kilala. Minsan, nakita ko si Raul sa likod ng simbahan. Hindi siya nakakamera. Nakaupo siya, mag-isa, hawak ang rosaryo na iniabot sa kanya ni Donna Carmen. Lumapit ako. Hindi mo kailangang maniwala agad, sabi ko. Hindi siya tumingin sa akin. Pero hindi ko rin kayang sabihin hindi totoo ang nararamdaman ko rito. Nang gabing iyon, habang ako'y nag-iisa sa harap ng altar, tiningnan ko ulit ang mga piraso ng imahe. Sa ibabaw ng tela, sa liwanag ng kandila, parang bumubuo ang anino ng isang kabuuan. Hindi literal. Hindi mo ito makikita kung titingnan mo ng direkta. Pero sa gilid ng paningin, parang nandoon siya. Hindi na niya kailangang bumalik. Dahil hindi na siya umalis. Muli kong naramdaman ang kanyang presensya. Tahimik. Mahinahon. Ngunit buo. Isinara ko ang aking mga mata, pinakiramdaman ang hangin, at may tinig na parang bulong sa loob ko. Narito ako. Lagi. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang himala ay hindi palaging isang bagay na dapat ipakita, kundi isang bagay na dapat maramdaman, tanggapin, at isabuhay. Ang langit ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang isang ngiti ng ina upang tuluyang magbago ang isang bayan. At sa maliit na simbahang ito, sa puso ng Kaskata, ang lupa ay tinapik ng langit. At ang sugat ng mundo ay sinimulang haplusin ng awa. Dumaan ang ilang linggo mula nang ipakita ng Birheng Maria ang kanyang sarili sa altar ng simbahan sa Kaskata. Ngunit sa halip na humupa, lalong lumakas ang agos ng mga tao. May mga dumadating hindi para humiling, kundi para makakita. Hindi lahat ay nagdadala ng rosaryo, ang ilan ay may dalang kamera, mga tanong, at intensyon na hindi palaging banal.
Sa bawat bagong mukha may panibagong pagsubok. At sa bawat pagbuhos ng tao may dumadating ding pagdududa. Naging usap-usapan sa mga pahayagan at istasyon ng radyo. Naglabasan ang mga komentaryo. May mga nagsabing ito raw ay mass hysteria. Iba naman ay tinawag itong isang mahusay na ilusyon. At gaya ng inaasahan, dumating ang tao na tila sinugo para patunayan kung totoo nga ang lahat, si Fernando Alencar. Isa siyang kilalang propesor ng antropolohiya at psikolohiya mula sa universidad. May kasaysayan ng paglalantad ng mga huwad na aparisyon, ng mga peking stigmata, ng mga lugar na sinasabing pinagpapala, ngunit kalaunay na patunayang panloloko. May dalang kredensyal, kamera, mga instrumentong di ko naintindihan, at higit sa lahat, isang malabakal na paniniwala na ang himala ay dapat patunayan, hindi basta paniwalaan. Nagpakilala siya pagkatapos ng misa, walang ngiti. Padre Antonio, nais ko sanang obserbahan ang mga nangyayari rito. Hindi ako kontra relihiyon. Pero ako'y mananaliksik. Ang katotohanan, iyon ang hanap ko. Tumango lang ako. Kung tunay ang hanap mo, marahil pareho tayo ng landas. Magkaiba lang ang direksyon. Nag-ikot siya sa simbahan. Sinukat ang temperatura sa altar, tinignan ang mga pader, kinuha ang moisture levels ng paligid. Kinausap ang mga deboto. Humingi ng pahintulot na kumuha ng video habang nagdadasal ang mga tao. Tahimik ang karamihan, ngunit dama ko ang kaba. Hindi dahil sa kanyang presensya, kundi sa bigat ng kanyang intensyon. Sa isang gabi ng Biyernes, nagpaalam siyang matutulog mag-isa sa simbahan. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari kapag tulog ang mundo, sabi niya, habang tinuturo ang lugar kung saan niya ilalatag ang kanyang sleeping bag. Minsan kasi, Padre, sa pagitan ng antok at panaginip, doon lumalabas ang mga katang-isip. Ipinagdasal ko siya bago ko siya iniwan. Ang gabi malamig. Tahimik. Ang simbahan ay walang kandila, walang musika, walang bisita. Tanging ang sarili niyang hininga at ang pag-alon ng kanyang mga iniisip ang kasama niya. Kinabukasan, bandang alas 5 ng umaga, nagising ako sa katok sa pinto ng rectory. Pagbukas ko, naroon si Fernando. Hindi na siya nakasuot ng formal. Magulo ang buhok. Maputla ang mukha. At ang mga matang dati puno ng pagtutol at pagsusuri, ngayon ay parang nilunod ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Maari ba akong makausap, Padre? Tanong niya, halos pabulong. Pinapasok ko siya. Naupo siya sa harap ko, tahimik. Ilang minutong walang nagsalita. Totoo ang nakita mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at mahina niyang sinabi, wala akong nakita. Tumango ako. Alam ko na. Ngunit dagdag niya, naroon siya. Hindi ko gumalaw. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Akala ko ang mga himala ay kailangang makita. Pero habang mag-isa ako sa simbahan kagabi, habang tinititigan ko ang altar, may pumasok na damdamin sa akin. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Hindi ako relihiyoso. Hindi ako naniniwala sa mga aparisyon. Pero para bang unti-unting binuksan ang lahat ng kwarto sa loob ko. Lahat ng iniwasan kong damhin. Lahat ng sugat. Lahat ng galit. Lahat ng takot. Lahat ay lumabas. Hanggang sa wala nang natira. Pumikit siya at sa kanyang mga mata ay lumabas ang mga luha na hindi niya mapigilan. Parang niyakap ako ng walang salita. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko kailangang maunawaan ang lahat. Ang kailangan ko lang ay tanggapin. Huminga siya ng malalim sabay tingin sa akin. Hindi ko alam kung paano isusulat ito. Hindi ko alam kung paano ito ilalagay sa report. Pero Padre, hindi lahat ng totoo ay kailangang ipaliwanag. At marahil, hindi lahat ay dapat. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang artikulo ni Fernando. Hindi ito sensasyonal. Walang pasabog. Ngunit ang kanyang mga salita ay tumagos. Nabigo akong patunayan na may panlilinlang sa simbahan ng Kaskata, isinulat niya. Ang tanging kong natuklasan ay isang komunidad na binago ng pananampalataya, ng pag-ibig, at ng isang presensyang hindi kayang ilarawan sa mga graph. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Pero sa isang gabi ng katahimikan, napagtanto kong hindi lahat ng milagro ay kailangang makita, minsan, kailangan lang maramdaman. Ang kanyang artikulo ay naging viral. Ngunit higit pa roon, ang kanyang kwento ay naging tulay para sa marami.
Ang mga dating may duda ay nagsimulang magtanong, hindi para manghusga, kundi para makinig. At ako, si Padre Antonio, natutunan ko sa araw na yon na ang pananampalataya ay hindi kabaligtaran ng pagdududa. Ang pagdududa ay bahagi ng paglalakbay. Ang mahalaga ay kung saan ito dinadala. At kung minsan, ang landas patungo sa langit ay nagsisimula sa tanong, hindi sa sagot. Isang taon ang lumipas mula noong ang langit ay bumaba sa kaskata. Ngunit sa halip na mamuo sa alaala, ang alaala ay naging buhay. Ang himala ay hindi na natili sa altar, ito'y lumipat sa mga puso ng tao, sa bawat kanto ng baryo, sa bawat paghinga ng komunidad. Ang simbahan, na noon ay malungkot, tahimik, at punang pag-aalinlangan, ay ngayon ay puspos ng liwanag, musika, at galak. Wala nang upuang bakante tuwing misa. Ang mga dating hindi pumapansin sa rosaryo ay ngayon ay nagtuturo nito sa mga bata. At ang mga bata, sila ang nangunguna sa mga prosesyon, umaawit sa mga misa, at kumakatok sa bawat bahay hindi upang manghingi, kundi upang mag-anyaya. Ang dating luntiang bakanting lot sa tabi ng simbahan, ay ngayoy hardin ng mga bulaklak at tanim na inaalagaan ng mga pamilya. Ang gusaling luma at tagpi-tagpi noon, ngayoy pinapaganda ng bayan mismo, nag-aambagan, nagtutulungan, hindi dahil sa proyekto, kundi dahil sa panata. Sa gitna ng lahat ng ito, si Diyos at si Marina ay isang himalang tahimik na bumuo ng panibagong kwento. Sila'y dati ng mag-asawa, kilala sa komunidad. Ngunit maraming taon na ang nakalilipas, sila'y naghiwalay. Walang eskandalo, walang sigawan. Isang malamig na paglayo lang, na para bang unti-unting nawala ang koneksyon sa pagitan nila. Si Diyos ay naging mapag-isa. Si Marina ay lumipat sa bahay ng kanyang kapatid. Ngunit isang gabi, sa gitna ng isang banal na oras ng katahimikan sa simbahan, sila'y parehong naroon. Hindi nagkasundo. Hindi nagplano. Basta't dumating, tila tinawag. At doon, habang nakaluhod sa harap ng altar, hindi sa salita kundi sa mga luha at dasal, unti-unti silang tumingin sa isa't isa. Walang drama. Walang sermon. Isang simpleng haplos sa balikat, isang pabulong na, nandito pa rin ako. Mula noon, unti-unti silang bumalik sa isa't isa. Hindi para simulan muli ang dati, kundi para buuin ang bago. At ngayong araw, araw ng anibersaryo ng pagpapakita ng Birheng Maria, si Padre Antonio, ako, ay nakatayo sa harap ng parehong altar, sa parehong simbahan, sa harap ng mga taong nagbago at binago. Ang misa ay puno ng awit. May halong luha, halakhak at pananalig. Ang hangin ay may dalang pabango ng insenso at bulaklak. Sa gilid ng altar, naroon ang tela kung saan nakalatag pa rin ang mga piraso ng lumang imahe, hindi bilang alaala ng wasak, kundi bilang tanda ng biyayang dumadaloy kahit sa mga basag. Sa homilya, tumigil ako ng ilang segundo. Hindi ko agad nagsalita. Pinakiramdaman ko ang puso ng bawat isa. Tinitigan ko ang paligid. Ang mga batang nakangiti. Ang mga matandang nakayuko, nagdarasal. Ang mga dating malayo, ngayoy magkakasama. Humina ako ng malalim. Itinaas ko ang telang may mga piraso ng imahen. Ang ilan ay tila nagsilbing kristal sa ilalim ng ilaw, kumikislap na parang buhay. At sa tinig na bahagyang nanginginig, sinabi ko, mga kapatid, hindi natin muling binuo ang imaheng ito. At hindi natin kailangang buuin. Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi umaagos lamang sa perpekto. Sa totoo lang, mas madalas siyang dumaraan sa basag. Sa mga bitak ng ating puso, sa mga luha na hindi natin maipaliwanag, sa mga galit na naging dasal doon, ang grasya ay pumapasok. At ngayong araw, itinatanghal natin hindi lang ang milagro ng pagpapakita ng Birheng Maria, kundi ang himala ng pagbabalik ng pananampalataya. Sa Kanya. Sa isa't isa. Sa sarili nating kakayahang magmahal muli. Dahil kahit tayo'y minsang nabasag, ang Diyos ay hindi kailanman bumitaw. Mga piraso man tayo, tayo pa rin ay tahanan ng Kanyang grasya. Tahimik ang simbahan. Ilang segundo. At bigla mula sa hanay ng mga bata, sumabog ang awit ng Salve Regina. Isa-isang sumunod ang buong simbahan, parang tinig ng isang katawan. Umaawit, umiiyak, umaasa. Sa likod ko, habang tinatapos ang misa, naramdaman ko ang marahang pag-ihip ng hangin. Hindi mula sa bintana. Hindi rin galing sa bentilador. Isa yung presensya, hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Umiti ako. Tahimik na dasal ang lumabas sa aking labi. Salamat po, Ina. Hindi ka kailanman nawala.
At habang ang mga tao'y nag-uwian, may dalang mga bulaklak, may halakhak sa bawat hakbang, at may pag-asang bagong sinindihan sa kanilang dibdib, alam kong hindi ito ang wakas ng kwento. Ito'y simula. Isang kasaysayang isinulat sa katahimikan, sa luha, sa panalangin, at sa mga piraso ng liwanag. Isang milagro na patuloy na nabubuhay sa bawat puso, bawat pamilya, bawat batang natutong magdasal. Hindi dahil sa nakita nilang imahen, kundi dahil sa naramdaman nilang pag-ibig. Ang Kaskata ay hindi na lamang isang baryo. Ito'y naging tanggapan ng langit. At kami, mga basag, simpleng tao, ay naging salamin ng liwanag na hindi kailanman namamatay. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.